Happy birthday! Thank you! Happy birthday! Nom 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 nom. Happy birthday, Tito Kevin! You and Dad. Huh? Hello Kathden fans! Ito na nga ha, what if may babies ng Kathden mga kasembreros. So natutuwa ako dito sa pinost ng isang Kathden admin, no? Na parang inedit niya. Edited lang pa ito mga kasembreros. Ang cute, oh. Parang totoo talaga siya mga kasembreros. Pero makita mo lang yung konting texture niya na kung saan si Ma'am Catherine, Sir Alden at saka yung dalawang babies mga kasembreros ay kumakain sila, no? Tapos yung isa dito, tatlo naman yung babies. Parang ano, no? Parang alam Marian Ding Dong mga kasembreros ang datingan. Pero ito po ay edited lamang mga kasembreros. Nagbumukha siyang totoo, no? Dahil sa AI generation na app mga kasembreros. So ang kulit, no? Ang cute. Yung isa dito, nasa loob sila ng ng parang kwarto yata ito. Tapos yung mga babies ay kumakain mga kasembreros, no? Ng tinapay. So ang cute lang pagmasdan mga kasembreros. But it will come to pass, no? Sa tamang panahon mga kasembreros. So dito naman sa labas sila kumain mga kasembreros. Sa parang restaurant yata ito, no? Tapos yung dalawa naman yung baby dito sa isang babae, isang lalaki. Tapos yung isa naman ay isang babae, dalawang lalaki mga kasembreros. Ang cute, na parang parang sina Ma'am Marian at saka Sir Ding Dong na isang babae, isang lalaki. Pero palagay ko masusundan pa yan, no? Sana magparami yung mga ganyang lahi kasi pogi at saka maganda, no? Yung mga anak ni Ma'am Marian at saka ni Sir Ding Dong mga kasembreros. And then ito, so update tayo mga kasembreros. Naglabas ng ng out of order video si Sir Alden mga kasembreros. Parang parang teaser, no? Habang siya ay nasa laptop. Sabi dito ay out of order, a film by Alden Richards. Grabe, no? Producer at saka director na talaga si Sir Alden mga. Pero parang siya, parang teaser, no, ng kanyang pelikula na court drama, no, ganun siya mga kasembreros. Tapos si Ma'am Catherine, may mga pictures pa siya kagabi mga kasembreros, no, doon sa noong nakarang gabi pala sa birthday ni Doc Ivy, na sobrang classy, no. Isa dito solo, dalawa dito solo siya, yung red ribbon na malaki mga kasembreros at saka roses sa baba. Yung yung background yung mga kasembreros. Tapos sobrang ganda, no? Para siyang tapos yung isa dito ay parang nasa pangalan ni Doc Ivy mga kasembreros. So ang dami niya napansin din ng isang admin dito, parang bihira siya magsuot ng mga gantong mga lahas, no? Pero hindi naman siya nagyayabang siya mga kasembreros. Talagang may times na siguro trip niya kasi syempre may business si Mami Min na jewelry, diba? So ito ay kanyang sinuot mga kasembreros. So yung isa dito ay alam na natin na sing-sing sa baba, hindi lang siya napakita mga kasembreros. Yung ring na twinning ng Kathden mga kasembreros. And then dito naman si Ma'am Maha, no? Kasama niya si Ma'am Maha Salvador mga kasembreros. So talagang nagkakalaman na siya, parang pareho na sila ng ni Ma'am Maha ng katawan mga kasembreros. So nakakatuwa na si Ma'am Catherine ay parang nasa shape mga kasembreros. Pero pag nagka-pelikula to na kailangan na naman magpapapayat na naman to ng konti. Magbabawas lang timbang mga kasembreros. Kaya Sir Alden dati, no, nung Hello Love Goodbye ay kailangan siyang magpapayat or magbawas ng timbang mga kasembreros. So yun po, no. And then ang isa dito ay kay kasama niya si Chloe. So girlfriend nga ito ni Carlos Yulo mga kasembreros, si Chloe. So naalala ko mga kasembreros, no. Ivy baby din pala si Chloe mga kasembreros na nagpapaganda kay Doc Ivy mga kasembreros. And then ito, so birthday ni birthday ni Baby QQ. Si Mami Min ay nagpost sa kanyang Instagram story na kung saan ay si Baby QQ ay nagsasalita. Tapos parang cute niya mga kasembreros habang kumakain ng
kumakain ng chicken yata ito, tapos may cake sa kanyang harapan. So, sobrang cute lang, no? Kahapon ang birthday celebration, ang birthday niya, Baby QQ. Tapos si Tito Kevin niya, birthday rin pala, no? Tapos binati niya mga kasembreros. Tito Kevin. So si Kevin yung yung kuya nila mga kasembreros, no? Tapos yung isa dito yung parang kinukulit siya mga kasembreros. Tapos parang nasa higaan pa siya. Tapos kinukulit siya na happy birthday QQ. Tapos sabi niya thank you. Thank you. Sabi niya ang cute ni Baby QQ mga kasembreros. Tapos yung iba dito ay yun, no? So parang birthday ni Baby QQ mga kasembreros. Tapos yung parang kay Kevin, parang sila, no? Parang sila, sabay sila mga kasembreros. So Sushi Boy, Toy Story Kid, Ultraman Boy, Manga Leaders. Ito yung pinost ni Mami Min mga kasembreros para kay kay Kevin. So hindi ko alam kung sabay sila ng birthday talaga na petsa or sinabay lang nila yung celebration mga kasembreros. And then ito, of course, no, yung prayer ni Sir Alden for today. Sabi niya, Dear God, no matter what I face today, help me to master my thoughts and set my mind on things above, just as your word says in Colossians 3:1. Since you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Lift my perspective, renew my mind, and help me focus on what truly matters. Let your truth guide my thinking so I can walk in peace, purpose, and clarity throughout the day. In Jesus' name, amen. So, amen and amen talaga, Paps Alden. So, ang ganda ng prayer item ni Sir Alden, mga kasembreros, no? So, ito po ay kanyang pinost today. Ito yung values kasi, no, at saka yung purpose ng buhay. Minsan, nasisilaw tayo sa kasikatan, no? Nasisilaw tayo sa karangyaan or sa abundance natin. Pero yung pinaka-purpose, kumbaga pa, kahit na magkaroon ka ng kahit magkaroon ka ng trillion, billion followers, kung hindi natin nagagawa yung ating purpose sa buhay, ay useless din po mga kasembreros. So, ito yung character ng pagiging godly na masabi mong bihira, mga pa 1 in 1,000 siguro mga kasembreros sa mga artista, no? 1 out of 500 mga kasembreros na ganitong ugali na parang maboka, no? Talagang public at saka hindi nahihiya Sir Alden na mag-share ng kanyang pananampalataya at ng kanyang relationship kay Lord Jesus Christ mga kasembreros. Something na dapat nating tularan mga kasembreros. Alright, so actually, yan lang muna sa ating Kathleen items, no? Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is September 7, 2025. Sunday na po. Blessed Sunday po sa bawat isa. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros, ha? Ang title po natin, Sa Iba Manggaling. Proverbs 27 verse 2, Let another man praise you and not your own mouth, a stranger and not your own lips. Napakaganda po nito mga kasembreros. And para sa atin pong lahat ito, ha, every word of God, hindi po ako exempted kasi walang perfecto, no? Kasi kapag perfecto na tayo ay hindi na natin kailangan ng Biblia, hindi na natin kailangan ng Diyos. So dahil hindi perfecto, kailangan natin ng salita ng Panginoon mga kasembreros, araw-araw po yan. Ang verse na ito ay nagre-remind sa atin ng value ng humility, okay? Ng pagpapakumbaba mga kasembreros na kailangan natin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa paaralan, or sa kahit na nag-aantay ka lang ng masasakyan dyan, sa mall ba dyan, or kung saan ka mapunta mga kasembreros. Pag bumibili ka sa restaurant for example, or kumakain ka sa karinderya, or kung saan man dyan mga kasembreros ka mapunta. Humility ay dapat parang parang damit natin na sinusuot mga kasembreros. Huwag tayong umalis ng bahay, at saka kahit nasa bahay tayo, dapat may damit tayo. So, ganun din po ang humility mga kasembreros. Isuot natin siya na parang isang kasuotan or damit natin mga kasembreros. So, humility, apart from humility, ay yung kahalagahan pa dito, no? Ng letting our actions speak for themselves. So, yung ating salita, mahalaga, pero mas mahalaga yung ating gawa mga kasembreros. Kumbaga pa,
action speaks louder than words, mga kasombreros. Parang ano lang yan eh, kahit na isang araw ka dyan magtutungayaw, magbubulyaw, kahit na isang araw ka pa dyan buong araw ka dyan magpipreach, no, ganito gawin nyo, ganito ganyan. So, kahit pag hindi nakita sa iyong gawa, no, hindi ka rin respetuhin at hindi ka nila susundin, mga kasombreros. Ang verse na ito nag-emphasize ng idea na ang totoong praise, kaya ang totoong papuri, no, ang totoong pag-appreciate, kapag yung totoong recognition na totoo, mga kasombreros, ay manggagaling dapat sa ating action na iba, no, sa iba manggagaling, mga kasombreros. Mas masarap kasi parang hindi ka nagbubuhat ng sarili mong bangko. Kasi 'di ba, yung mga taong may yabang, yung mga hindi humble, mga kasombreros, pinupuri nila yung sarili nila, 'di ba? In-appreciate ka pa. Okay naman, no, na you give value to yourself. Pero mas masarap siya kapag sa iba manggaling, mga kasombreros, yung papuri, yung acknowledgement kapag ikaw ay alam mong magaling ka naman sa sarili mo and you don't need something or someone to prove, mga kasombreros, ay kung papahayaan mo sila mag-appreciate at saka mag-acknowledge nun sa iyo, mga kasombreros. And ikaw, simpleng palihim ka lang na kinikilig, parang ganon, mga kasombreros. So, based sa ating character rather than us boasting or promoting ourselves. So, hindi naman tayo promotor at saka naging mayabang kasi ang tao kapag sabi niya, ako pa, syempre ako niyan eh, syempre ako. So nagyayabang, mga kasos, which is galit na galit ang Panginoon natin sa mga taong mayayabang. So imagine a scenario where someone continually brags about their own accomplishments or good deeds. It can come across as sincere or insincere or self-centered. So ano siya, kapag parati nang pinupuri niya yung kanyang sarili, parang hindi na siya sincero, mga kasos. Parang hindi na siya totoo kasi nga siya na parati o yung nagpupuri sa kanyang sarili. Instead, when others notice our virtues and accomplishments without us having to draw attention to them, it carries more weight and authenticity. So, para siyang authentic, no? Kapag yung ibang tao yung mag-appreciate sa atin at saka magpuri and so on, mga kasombreros. So, ang verse na ito nag-encourage sa atin about focusing on being genuine and modest, mga kasombreros, sa ating mga action. So, yung akin kasi, diba, Little Kuya Kim. So, hinango ko na lang yan kasi nga, ako naman ay, mahilig ako sa trivia, high school pa lang. So, ang ibang mga tao ay na-notice na, parang kang si Little Kuya Kim. So, parang ganun, pinapilan ko na lang kasi gusto ko rin talaga, mga kasombreros, na magaya si Kuya Kim, mga scientific names, and so on, mga trivia. So, may konting twist lang kasi may English tayo, and so on. So, ang verse na ito ay talagang reminder para sa atin, mga kasombreros, na it's parang mas matamis siya pakinggan at parang mas mainam siyang pakinggan, mga kasombreros, kapag manggaling sa iba, di ba? So, tapos ikaw ay parang nakasmile ka lang at saka alam mong parang you are deep inside, you are appreciated. This verse gives us a piece of wisdom that speaks to the nature of humility and the dangers of self-praise. So, dalawa, no? Ang nature ng humility at saka yung dangers naman yung parating self-praise. So, pag may mga taong nayayabangan ka, parang makakahanap sila ng katapat, mga kasombreros. It encourages us to seek validation from others rather than from our own lips. So, ang pangalawa dito is yung first verse dito, mga kasombreros, nasasabi niya, let another praise you and not your own mouth, emphasizes the importance of humility. It discourages, on the other hand, from boasting about our own accomplishments. Parang si Sir Alden, no? Nakita ko talaga dito yung character talaga ni Sir Alden na ayaw niyang parati siyang pinupuri or parati siyang tinataas. Rather, kapag team effort, kasi team effort talaga parati yan, mga kasombreros. So, kunwari sa movie ng Hello Love Again, so mas gusto niya parati na pinupuri yung buong team, mga kasombreros. And whenever he receives recognitions or awards, ay talagang sinasabi niya na team effort ito, no, sa buong production team. At hindi siya credit grabber or hindi siya credit stealer, mga kasombreros, na sa kanya lang yung papuri. Hindi po. Binibigyan niya lahat, no, sa buong team ng production, mga kasombreros. So, siya talaga ay, kasi isipin mo, box office, kapag tinatawag siyang Asia's multimedia star, so parang ayaw niya pang tanggapin, mga kasombreros, which is, yun naman talaga siya, mga kasombreros, no? And
isa pa dito, yung verse na ito ay nag-fit, no, within the broader context of Proverbs, which often contrast the wise and the foolish. So, yung sa next stanza niya dito, another key phrase, an outsider or stranger and not your own lips, suggests that true affirmation should come from those who are not biased in our favor, ensuring that the praise we receive is totoo yun mga kasembreros, kasi pag ibang tao ang nag-praise, di ba, narinig natin dati, gwapo ka, pogi daw ako, maganda daw ako. Sino nagsabi? Nanay ko. Nanay mo. Di ba, minsan bias si mga nanay, mga kasembreros, para lang maniwala yung anak. Pero sa ibang, kung pa sa totoong scenario, na kunwari ibang tao yung pumuri sa'yo, so genuine yun mga kasembreros. And kasi the more we are being appreciated or the more we are being recognized or lifted up mga kasembreros, the more we should be humble. So kagaya na sinasabi sa James 4 verse 10 na humble yourselves before the Lord and He will lift you up. So ito po ay New Testament mga kasembreros, and same goes with Matthew 23 verse 12 na kung sino yung nagtataas sa kanilang sarili ay humble. Yung mga nag-humble naman ay itataas. Very effective ito mga kasembreros, no? And Sir Alden nga yung pinaka, apart from of course, no, Jesus Christ, Apostle Paul, in the men in the Bible mga kasembreros, sa ating present generation ay marami tayong mga good examples din po. So napaka-relevant nito ngayon kasi sa panahon talaga ngayon, marami, kasi lalo na pag kasi sa social media tapos nagmayabang ka, kagaya nga naman mga nepo babies ng mga congressmen, mga kasembreros, ay talagang nakita natin yung pagyayabang ng mga na ngayon po ay binabagsak ng Lord mga kasembreros, and ang Diyos na po at saka ang batas ang bahala. So kaka-flex nila ng mamahaling mga pagkain, mamahaling mga kotse, mamahaling mga tawag dito, mga gamit, mga bag, mga relo, and so on, ay binagsak mga kasembreros. So yun po, literal na talagang ibabagsak tayo ng Panginoon kapag tayo po ay nagyabang mga kasembreros. So yun po, and sa ating conclusion, parati nating i-apply mga kasembreros yung kasi masarap talaga sa feeling kapag iba yung nag-appreciate. So as simple as that, no, wag po tayo maging mayabang kasi galit si Lord at saka binabagsak ng Panginoon ang nagyayabang. Alright, sinabi sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, humility, no, na nagmumula sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, paalam po.